ang gulo-gulo na nitong sila Defensor, sila Marcoleta at itong si Gutesa. Hindi na malaman kung anong totoo sa kanila eh. Ha? Hindi na maintindihan anong totoo sa kanila. Kahapon ang haba-haba ng interview kay Mike Defensor. Ha? Sinasabi niya na nasa ano daw, nasa loob daw ng compound ng Philippine Marines. Pinuprotektahan daw si Gutesa ng mga kasamahan niyang Marines. Ang linaw-linaw ng sinabi ni Mike Defensor. Hindi daw tumatakas si Gutesa. Ito daw ay nasa kustodya ng Philippine Marines. Nasa loob daw ng Marines compound. Tapos ngayon, mismo ng Philippine Marines mismo ng Philippine Navy ang nagpahayag wala sa kanila si Gutesa. Hindi nila ito pinoprotektahan. O di sinungaling si Defensor. Paano nila maididiin si Romualdez? Gusto nilang idiin si Romualdez. Ito yung kanilang primary witness. Pangunahing testigo nila ito. Si Gutesa. Gusto talaga nila na ang mapakulong nila si Romualdez. Ay paano mong madidiin si Romualdez? Itong inyong testigo na si Gutesa ay hindi mo na alam kung nasaan. At itong sila Defensor na nag-produce dito kay Gutesa, ang gulo-gulo. Hindi mo na maintindihan kung papaniwalaan mo ba sila o hindi. O katulad ngayon, napanood nyo naman yung interview kay Defensor. Ang sabi niya, nandun daw sa Marines. Pero ito yung statement ngayon ng Philippine Marines, mga kabunyog. Ito yung mga balita ngayon. Orly Gutesa, hindi protektado ng Philippine Marine Corps ayon sa Philippine Navy. Ngayon lang po yan, October 30, 2023. Kaya, sinungaling si Mike Defensor. Bakit ang Philippine Navy ang naglabas ng statement? Alam nyo, mga kabunyog, ang Marines, akala ko nga noon, ang Marines, Army. Hindi pala. Ang Philippine Marines, yan ang elite ng Navy. Kumbaga, ang Philippine Navy, isa sa service commands ng Armed Forces of the Philippines. Ang elite force nila, Marines. Kapag Philippine Army, ang elite force ng Philippine Army, Scout Ranger. Ganun pala yun, Ganun pala yun. Kaya, bakit Navy ang naglabas ng statement? Kasi ang Philippine Marine Corps ay nasa ilalim ng Philippine Navy. At ang Philippine Marine Corps ay ang elite na unit. Elite yan. Yan ang elite force ng Philippine Navy. Ngayon, ito na. Ito yung statement ng Philippine Navy. Anuhin ko ito. Yan. Ito yung mas mga kabunyog. Ito yung mas mahaba-haba na statement. Basahin ko Basahin ko. The Philippine Navy emphasizes that Mr. Orly Regala Gutesa has been retired from the Philippine Marine Corps since June 30, 2020. As a retired serviceman, he no longer falls under the administrative authority of the Philippine Navy. Any engagements or interactions he may have present are undertaken in his personal capacity. It must also be made clear that Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. The Philippine Navy remains committed to its mandate as a professional and non-partisan organization dedicated to upholding national sovereignty and serving the Filipino people with honor and integrity. Yan po ang bahagi ng statement ni Captain Marisa Martinez, ang spokesperson ng Philippine Navy. Yun Si Gutesa pala, 2020 pa, wala na siya sa Philippine Marines. Nag-retire na siya noong 2020. Kaya ito, paano yan? Yung sinabi ni Mike Defensor,
ang lakas ng loob niyang magsabi. Sabi niya, si Orly Gutesa ay pinuprotektahan ng mga kasamahan niya sa Philippine Marines. Oh. Alam niyo ang pinipicture out doon ni Defensor na parang si Gutesa ay hinahanting ng grupo nila Romualdez. Yun ang parang pinapalabas ni Mike Defensor na doon eh. Tila ganun yung kanyang pinipicture na sitwasyon na kinalalagyan ni Gutesa. Na si Gutesa, matapos mag-appear doon sa Senate hearing at tinuturo niya si Romualdez kasi sabi niya nagdala sila ng pera doon, ito'y pinag-iinitan ng kampo ni Romualdez. Kaya para maging lagay siya sa safe na tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan dati sa Marines. Kumbaga parang may halo pa itong parang related pa sa mga kuditang pinag-uusapan at saka itong mga destabilisasyon. Kasi parang lumalabas, alam naman natin, parang ang pinapalabas ni Mike Defensor doon sa interview sa kanya, pinoprotektahan si Gutesa ng mga kasamahan niya sa Marines. Parang kapag ginalaw nyo itong kasamahan namin, mag-aalsa ang mga Marines. May mga ganung yan eh. Ganun ang ini-insinuate dyan. Parang wag nyong gagalawin ang namin, kapatid namin na Marines. Mag-aano kami. Puprotektahan namin ito anuman ang mangyari. Pero ang problema pala, wala sa protection ng Marines si Orly Gutesa. So ngayon, paano kayo papaniwalaan Mike Defensor, Marcoleta at Gutesa? Hindi na maintindihan ng nyo eh. Kung may testigo kayo, matibay ang testigo nyo, panindigan niya na. Panindigan niya na. Ito, hindi mo maintindihan kung gusto nila paniwalaan si Gutesa. Paano mo papaniwalaan yan? Yung kanyang sinumpaang salaysay? Peke yung perma nung nagnotaryo. Pangalawa, nung pinapatawag na si Gutesa sa Department of Justice, hindi sumipot. Kung ikaw, testigo ka laban kay Martin Romualdez at papanindigan mo talaga, gusto mo kasing makulong si Romualdez kasi para may managot. Para mapanagot ito kasi maraming nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung ikaw yung whistleblower laban kay Romualdez, pag pinatawag ka ng DOJ, sisipot ka. Ipapakita mo na hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako takot at hindi ako nagsisinungaling. Ang nangyari, hindi na sumipot si Gutesa doon sa Department of Justice. Ang pinapalabas pa ni Mike Defensor, natatakot na daw kasi na para protektahan daw ito, nandun ito ngayon sa loob ng compound ng Marines. Siyempre, ang Marines, ang Philippine Navy, magre-release ng statement na hindi nila pinoprotektahan si Gutesa. Siyempre, Romualdez yan. Dating speaker yan. Tatawagan niya ng Marines. Nandyan ba sa inyo si Gutesa? Bakit nyo pinoprotektahan yan? Dapat ilabas yan. O di siyempre, kaya naglabas ng statement ang Philippine Navy para sabihin, wala sa amin yan si Gutesa at hindi namin yan pinoprotektahan. At ayaw naming ma-involve yan sa mga politika-politika na yan. Yan yung tenor ng statement ng Philippine Navy. Dumidistansya ang Philippine Navy. Sinasabi ng Philippine Navy, wala kami professional kami, ayaw naming ma-involve dyan sa mga partisan politics na yan. Kaya wala sa amin si Gutesa. Hindi namin yan pinoprotektahan. Paano na ngayon yan, Mike Defensor? Paano na ngayon yan, Mike Defensor? Paano kayo papaniwalaan? Yung testigo nyo, nawawala na ang kredibilidad. Ikaw rin Mike Defensor na nag-produce kay Gutesa. Hindi mo na rin alam. Paano ka papaniwalaan? Ang paniwala na lang sa iyo dyan, Mike Defensor, kapag sa November 14 sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, i-produce mo si Gutesa. Yun na lang. Doon ka mag-recover. Mike Defensor. I-produce mo si Gutesa sa November 14. Panindigan niya ang kanyang mga sinabi. Pero dito wala na eh. Nawawala na ang tiwala sa inyo. Hindi na paano kayo papaniwalaan sa inyong mga sinasabi? Gusto nyong ipin down si Romualdez. Gusto nyo talagang madiin si Romualdez. O di dapat,
si Gutesa, panindigan niya ang mga sinabi niya kontra kay Romualdez. Huwag siyang magtago. Ha? Pag pinatawag siya sa Senado sa November 14, umattend siya. Pag hindi yan umattend, ay wala na. Huwag na kayo Mike Defensor magbabanggit tungkol kay Gutesa. Wala na yan. Kaya ano ito kahapon pinapanood ko yung interview sa kanya nila Ed Lingaw. Ano siya? Wala siyang hindi siya nagdadalawang isip magsabi ha. Sabi ni Mike Defensor, nandun siya sa loob ng Marines compound. Under siya sa proteksyon ng mga kasamahan niyang Marines. Ay, sos. Tapos ngayon, ayan na, nagsalita na ang Philippine Navy. Wala sa kanila. Hindi nila kailanman po protektahan si Gutesa. Kasi sabi ng Philippine Navy, ang mga engagements ngayon o kinasasangkutan ni Gutesa ay sarili niyang desisyon. Hindi pwedeng ma-involve dyan ang Philippine Marines. Kaya ang tawag dito, yung sinabi mo Mike Defensor na nasa loob siya ng Marines, tell that to the Marines. Yan yun. Tell that to the Marines. Paano pa kayo papaniwalaan yan? Paano pa kayo papaniwalaan? And yet, gusto nyo na idiin si Romualdez. Kung gusto nyong madiin si Romualdez, mag-produce kayo ng testigo na may kredibilidad. Yan yun. Kaya ano ito itong si Mike Defensor. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakahiya. Galawang DDS na naman to and yet, nagre-reklamo si Cayetano, nagre-reklamo sila Marcoleta, nagre-reklamo sila Villanueva na bias daw ang Blue Ribbon Committee, bias daw ang ICI. Kapag si Romualdez na daw ang tinutumbok, pinoprotektahan daw. Ay paano mo sinasayang pinoprotektahan yung testigo ninyong si Gutesa hindi mahagila? Tapos ngayon sinasabi niyong nasa Philippine Marines, sabi ng Marines wala sa kanila. Paano kayo papaniwalaan yan? Ay, Mike Defensor. Kaya na lang siguro hindi nanalo itong mayor ng Quezon City si Mike Defensor. Kaya rin hindi siya nanalong senador noong 2007. Nawala na ang tiwala sa kanya ng tao. Lalo na nung panahon na nagpakatuta siya kay Gloria Arroyo noon. Nung mga panahon, okay pa ito. Aktivista rin to si Mike Defensor Kasama ito dun sa Spice Boys, yung lumaban kay Erap noon. Kasama ito sa mga nagplano ng pagpabagsak kay Erap, si Mike Defensor. Pero nung naupo na ito kay Gloria, naging GMA boy, nawala na yung kanyang mga prinsipyo. Naging political operator na. Nakabalik uli nung maging party list ng Anak Kalusugan. Kaya lang nung tumakbong si mayor ng Quezon City kalaban si Joy Belmonte, wala. Talo siya. O ngayon nasa DDS siya ngayon, kasamahan nila Marcoleta, kasamahan nila Attorney Vic Rodriguez. DDS, umaasa sila ngayon kay Sara Duterte. O na baka yung kanyang karera sa politika ay makarecover sa pamamagitan ni Sara. So ngayon, nagtutulong-tulong sila nila Marcoleta, nila Attorney Vic Rodriguez para maano si Romualdez, masama si Romualdez dito. Okay naman yun. Kung may testigo talaga sila kay Romualdez, okay yun. Kaya lang dapat mag-produce sila ng testigo nilang kapanipaniwala, may kredibilidad. Ay kaya lang ngayon, tulad nyo niyan. Ang labas, ang gulo-gulo na ninyo paano pa niyan papaniwalaan? Anyway, ang last na testing na lang yan, Mike Defensor, para makabawi kayo, i-produce ninyo si Gutesa sa November 14. Yun na lang. Yun na lang, Mike Defensor November 14, i-produce nyo si Gutesa. Hayaan yung siya, sagutin niya lahat ng tanong sa kanya. Kasi matapos siya magbigay ng pahayag noong hearing sa Blue Ribbon, wala na, hindi na siya mahagilap. Pinatawag sana siya sa Department of Justice, hindi na rin siya umattend. Tapos yon, ang huling balita, ito na ang sinabi mo, Mike Defensor, na nandyan sa Marines, sa compound ng Marines. Ay, pinabulaanan ngayon ng Marines
Oh, anyway, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ay, Mike Defensor, ano na bang nangyari sa'yo? Hindi ka na nakaka-recover sa political career mo eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.